Nabasa ko lang, parang shared post siya. Sabi doon, "We are raising children, not houses." Tama naman, maganda na malinis at maayos ang bahay palagi. Pero sa totoo lang, sobrang hirap panatilihin na malinis ang isang bahay sa buong araw. Malinis ang bahay at maayos ang anak, pero nagkakasakit ka naman sa pagod kasi you want to do it all. Okay lang na gumala o matulog na may kalat. Okay lang na mag-banding ka sa anak mo kahit tambak ang hugasin at labahin. Hindi sayang ang oras mo kapag inunan mo ang pakikipaglaro sa anak mo. Again, we are raising children, not houses. Ang hirap i-balance yan, no? Pero basta ginagawa mo na makakaya mo with the good intentions, okay na yan. You can still be a good mom kahit makalat o hindi organize ang bahay mo. May point naman talaga ang nabasa kong post na to. Pero syempre, sa ibang pananaw, ang paglilinis ng bahay ay makakapagbigay sa kanila ng peace of mind. Depende sa sitwasyon. Sa katulad ko na maliliit pa ang mga anak ko, wala akong choice kundi hintayin sila matapos o manawa sa paglalaro. At bilang madalas nga kaming busy sa aming mga pinagkakakitaan, kuminsan talaga sa gabi na lang kami nakakapaglinis, yung tipong isang linisan na lang. Makita man ng ibang tao na makalat ang aming bahay, ay bahala sila kung ano man yung masasabi nila. Ang importante, hinayaan namin mag-enjoy ang aming mga anak sa paglalaro. Kasi nga naman, sa paglalaro, meron naman silang mga nadidiscover sa sarili nila at natututunan nila. Alang araw naman, pag nagsilak yan na mga batang ito, ay mamimiss rin namin yung mga kalat na yan. Lalo na ang mga laruan at mga papel-papel na sinusulat-sulatan nila. At baka paglaki pa nga nila sila na nga ang maglinis ng aming bahay. Hindi naman sa uobligahin namin sila, pero kailangan lang din nilang matutunan yon para balang araw ay alam nila ang mag-asikaso sa loob ng tahanan. Ang dami ko na palang nasasabi at ang dami ko na rin palang nalilinis. Maiba nga tayo. Kaya nga pala ako lang yung naglilinis dito kasi wala si Babin. Pina-extra siya ni Taning doon sa may shop nila. Ganito nga talaga yung eksena ko kapag wala yung Babin ko. Usually talaga pag may trabaho yan, puro kut-kut lang ako dito sa loob ng aming bahay. Lalo na kapag sigurado yung kikitain niya. Parang kampante na rin ako o kaya nakakagawa rin ako ng mga bagay-bagay dito sa bahay na madalang ko ring magawa, katulad yun ng paglilinis. Halos general cleaning na rin yan. Semi lang kasi hindi naman lahat talaga nilinis ko. Kaya na nga yung masasabi kong todo na nalinis ko. Pasensya na kayo sa bahay ko. Kahit nilinis ko na yung mukha pa ring magulo. Dahil nga pagod na rin ako, yan na lang bowl yung kinutkot ko. Yung brush ko ng ganyan. Hindi na yung sahig at maliligo na rin ako. Pagkatapos ko nga maligo at kahit papano naman nagsuklay-suklay naman ako at nag-ayos-ayos ng konti. Dahil hindi pa nga rin talaga tapos ang aking trabaho at kailangan ko pang maglista-lista. Nagpaplano nga ako niyan pumunta ng Tatawid at maglatag ng aking paninda. Kaso nga lang nahahasil ako, wala akong kasama. Bukod nga doon ay kakatulog nga lang din ng dalawang makulit at hindi ko maiwanan. Kaya wala akong choice kundi hintay na lang talaga si Bobby at umasa sa kanyang sasahurin. Kadating niya nga, mukhang pagod na rin kaya ako na ang nagasikaso. Hindi ko na nga na video ang mga kaganapan dahil gutom na rin ang person. O siya, sige na po. Thank you po for watching. Please like and share. Maraming salamat.